Good day, students. I am Ma'am Dayan, your teacher in Earth and Life Science. So, we will have a short discussion about the exogenic processes. So, first, describe muna natin what is exogenic para malaman natin what are the different exogenic processes. So, the word exogenic is an adjective. Ang meaning po niyan, anything that is formed or occurring on the surface of the earth. So, ano yung mga processes na nag-o-occur or nangyayari po sa surface ng ating earth? Ano rin po yung mga nabubuo? Okay, kaya we will discuss the exogenic processes. So, first, we have the word weathering. So, the word weathering is not about the weather, but instead, it is the process of disintegration or decomposition of rock. So, ibig sabihin po, ang ating weathering is yung pagbe-breakdown po ng ating mga rocks. Paano nagkakabasag-basag, nasisira yung ating mga rocks. So, there are two types of weathering. We have what we call the mechanical or physical weathering and the chemical weathering. So parang ito po yung pinaka-keyword natin, physical at saka chemical. Ang other term po ng ating physical weathering is mechanical. So first, discuss muna natin ano ba yung mechanical weathering or the physical weathering. So ibig sabihin po, nasisira or nagbe-breakdown po yung rocks into pieces na wala pong nangyayari sa kanyang composition. Okay, yung pa rin yung itsura ng bato niya, lumiliit lang po into different size and shape. Ngayon, may mga different factors. We have the pressure, temperature, frost wedging, abrasion, organic activity, human activities, and the burrowing animals. So, isa-isahin natin para malaman natin kung paano nakaka-apekto itong mga factors na to sa pag-breakdown ng ating rocks. The first factor is the pressure. So yan, dahil po sa mga tectonic forces, yung paggalaw po ng ating tectonic plates, yung mga granite po pwedeng mag-rise to form mountain range. And then, kapag po nag-cool down na po yung mga granite na yan, yung mga overlying rocks and sediments, pwede pong mag-cause ng erosion. Yung may erode. Okay? At the point when the pressure diminishes, the rock expands, cools, and became brittle and fracture. So, dahil po sa pressure ng atin pong tectonic forces, ayan, nagkakabasag-basag po or nagkakaroon ng physical weathering ang ating rocks. The second factor is the temperature. Rocks expand. Nafa-fracture po yan dahil po sa high temperature. Ngayon, kapag bumaba rin po ang temperature, okay, pwedeng mataas, pwede rin pong bumaba ang temperature, nagkakos din po yan ng fracture. The third factor is what we call the frost wedging. So, ibig sabihin po, yung rocks, nagkakaroon siya ng fracture sa surface, and then kapag naipon po yung water doon sa kanyang crack, tapos po tumigas yung bato, or tumigas yung water, yun po, yung ice na yun ang magkakos ng pag-expand po at pag-break ng rock. Fourth factor is what we call the abrasion. So, ibig sabihin po, nagkakos din po ng pagbe-breakdown ng rocks ang atin pong impact and friction. So, keyword natin for our abrasion is the impact and friction. So, ibig sabihin po kapag merong collision of rocks, sand, and silt dahil po sa ating current at saka sa waves, nagkakaroon po ng sharp edges and corners, yun po yung nagiging cause naman po ng breakdown ng ating rocks. Ayan, 5, 6, at saka 7. Unahin natin yung organic activity. So, when we say organic activity, hindi po yan gawa ng tao, pero yung mga roots po na minsan ay sumisingit po doon sa ating mga rocks, ayan, causing penetration doon sa mga nagkakrak, magkakos din po yun ng pag-expand at pag-break ng rocks. Kaya minsan nakikita ninyo merong mga bato
sementado naman po yung ground pero nagkakaroon ng crack tapos may makikita kayo na maliliit na mga halaman kasi sumisingit doon yung mga roots. Number 6, yan, syempre, may factor din tayong humans. Halimbawa, nagdidig o kaya nagkakwari o kaya kinakalbo natin yung mga forest, 'di ba? Kinocultivate natin yung land, nakaka-contribute din po 'yun sa physical or mechanical weathering. So, hindi lang po basta-basta mga pressure, temperature, ganyan. Kundi pati rin po tayong mga tao nakakakos ng physical weathering or pag-breakdown ng mga rocks. Number 7 po is the burrowing animals. So, ibig sabihin po, yung mga burrowing, ibig sabihin yung nagdidig or nagkakalkal or huhukay na yan, ng mga animals like rats, rabbits, and squirrels. Doon sila kasi naghuhukay para po meron silang matirhan, 'di ba? Doon sila nag-i-stay under the ground and then nagkokos din po 'yun ng physical weathering. Next, we have the chemical weathering. So, from kanina, physical weathering, wala pong nagbabago sa kanyang composition. When we say chemical weathering, nagbabago naman po yung composition ng rocks dahil dito sa mga chemical reactions. So, we have dissolution, hydrolysis, and oxidation. So, isa-isahin natin. Number 1 is dissolution. Okay? It occurs in specific minerals na nadidissolve po in water. Kaya po dissolution. So, dissolved in water, keywords natin dyan. So, ito po, the formation of stalactites and stalagmites doon sa mga caves, di ba? Dahil po yun, nagkakaroon po ng stalactites and stalagmites dahil po sa chemical reaction. So, yung mga minerals doon sa caves, nadidissolve into water, nadidissolve siya sa water, kaya nagkakaroon ng ganong formation. Dissolution po yung kanyang tawag sa chemical reaction. Another chemical reaction, number 2, hydrolysis. So, meron pa ring water kasi from the word hydro means water. So, description natin, meron tayo ditong naka-underline na react with water. So, ang magiging keyword natin kapag nag-react, kanina naman po, yung dissolution, ibig sabihin na dissolve in water. So, rock-forming minerals, katulad po ng amphibole, pyroxene, and feldspar, kapag po nag-react sila sa water, magkakaroon po ng different kinds of clay minerals. Okay, so yun yung pagkakaiba ng hydrolysis at saka ng dissolution. Kapag dissolution kanina, ibig sabihin natin dissolved in water. Kapag hydrolysis, react with water. The third chemical reaction is what we call the oxidation. So, ang magiging keyword natin dito, yung may word na oxygen. Oxidation. The response of oxygen with minerals. So, ito yan. If the iron oxidizes, yung iron na na-expose sa oxygen, the mineral in rocks decomposes. So, rusting, yung pagkakaroon po ng kalawang, is an example ng ganitong chemical reaction. So, kapag po sa mga bato, ito yun, nade-decompose, nasisira po yung mga minerals dun sa rocks kapag yung iron po ay nag-oxidize. So, nasabi na natin yung physical weathering at saka yung chemical weathering. So, bakit bumalik tayo dito? Kasi nga po, that is an important process para magkaroon tayo ng soil. And ano ba yung soil? Ang soil po is any mixture ng grains, organic matter, water, and gas. So, H2O means water, di ba? So, ibig sabihin po, magkakaroon lang po ng soil kapag po meron din tayong weathering. Okay po.
Now, ano naman yung erosion? Minsan naririnig natin na may mga erosion na words, 'di ba? When we say erosion, separation and removal of weathered rocks. Weathered yung mga nasira na po na rocks, 'di ba? Due to different agents. Ano yung mga different agents na yan? Nagkakaroon ng erosion dahil po sa mga factors or agents katulad ng water, wind, and glacier. Kaya po, natatransport or nalilipat po yung mga rocks na yan or yung mga materials na yan kung saan sila unang deposited. So, ayan, bakit nagkakaroon ng erosion? May kinalaman po ang plants, animals, and humans doon sa erosional process. Next, we have the mass wasting. Kapag sinabi nating mass wasting, the movement of sediments downslope. So, ibig sabihin po, bumababa po yung mga sediments na yan under the influence of gravity. So, for example, meron tayo fall, slide, avalanche, and flow. Next, another term natin is the word deposition. So, ano naman ditong process na to? Yung mga weathered materials naki-carried out ng ating erosion. Tapos, nagsisettle down na sila doon sa particular location. So, yan lang po muna ang ating last slide. And lahat na po diniscuss natin is all about the exogenic processes. Thank you!